po lately, sa mga Facebook posts at sa mga reels, makikita natin lagi itong tatlong letrang ito. P-O-V. Ano po ba ibig sabihin ng P-O-V? Huwag kang kapanahunan niya natin. Tanungin natin yung matatanda. Ano po ang ibig sabihin ng P-O-V? Kaya mo masama ang tingin nilang lahat. Nagpe-Facebook yan. Minsan mas matindi pa mag-Facebook yung mga yan sa atin. Point of view. Yun. Kaya minsan, point of view ng isang inutangan. Point of view ng isang iniwan. Uy! Point of view ng walang jowa. Ay! Iba't ibang point of view. At kung pag-uusapan natin ang point of view, may sinasabi ngayon ng Panginoon. Point of view ng isang ilaw at point of view ng isang asin. At napakaganda ng sinabi niya tungkol sa asin. Sabi niya, may malaking problema ang asin. Kasi siya yung tagapagpaalat eh. Pero pag siya ang nawala ng alat, sino at ano ang magpapaalat sa kanya? Point of view ng isang ilaw, siya ang nagdadala ng liwanag. Ngunit kung siya ang mawala ng liwanag, sino ang magpapaliwanag sa kanya? Kaya nga, di ba, kadalasan tinatawag natin ang mga ina ng tahanan na ilaw na tahanan. May mabigat na tanong dun eh. Pag napundi ang ilaw, saan tayo hahanap ng liwanag? Kasi yung haligi, pwede mong tukuran eh. Yung haligi, pwede mong dagdagan ng suporta. Kaya minsan sabi ko, totoo talaga yung karanasan ng marami. Pasensya na po mga tatay ha. Mas mahirap pag nauna ang nanay. Kasi pag napundi ang ilaw, ang hirap pumanap ng bombilya. Pag nawala ang liwanag, saan ka hahanap ng liwanag? Asin at ilaw. Ano bang ginagawa ng asin at ilaw? Salt enhances flavor. Kaya ang mga pagkain, may kanya-kanyang lasa yan eh. Pero pansinin nyo, kailangan lagyan ng konting asin parati. Bakit? To enhance what is already there. Ibig sabihin, meron na, pero kailangang patingkarin, kailangang palutangin, kaya mo nilalagyan ng asin. Ganun din ang ilaw. Lighting enhances beauty. Kaya kung medyo pangit ka, Lord, humanap ka ng anggulo na maganda ang ilaw para maganda ang iyong selfie. Kung ano yung hindi masyadong maganda sa mukha mo, lagay mo sa madilim. At yung medyo magandang anggulo mo, yun yung tutukan mo ng liwanag. Kaya po kahit po dito sa altar, mahalaga yung lighting kasi the lighting enhances what is beautiful already. Dahil hindi mo makikita ang ganda, una kung mali ang ilaw, pangalawa kung kulang ang ilaw. It is the lighting and sometimes even the angle of the light that enhances beauty. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon, ano bang ibig sabihin na tayo maging ilaw? Ano bang ibig sabihin na tayo maging asin ng mundo?
In that point of view, we can say there are three kinds of persons. A person who enhances life, a person who is mediocre, and a person who dilutes life. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba tayo sa una o dun sa pangatlo? A person who dilutes life. Pag sinabing a person who dilutes life, parang tubig. Pag isinama mo siya dun sa niluto mo, tumatabang. Pag sinama mo siya sa sabaw, lumalagnaw. Pag naihalo mo siya ng hindi mo sinasadya, nawawala ng lasa. Have you experienced that kind of person? Kung minsan umaga pa lang, ubos na ang barya. Good morning! Morning! Oh! Sarap mong patirin, ha? Yung bang nag-uusap kayong mga magkakapit-bahay, lahat kayo nag-agree, biglang sasabihin niya, hindi pwede yan! Oh! Lumipat ka ng bahay mo kung ayaw mong sunugin ko ang bahay mo. Diba? May ganon. Minsan kahit sa klase, lahat nag-contribute na siya na lang ang walang kinontribute. Pagdating sa handaan, siya pa yung unang may sharon. Ay! A person who dilutes life. Mediocre. Lalang. Sabay lang sa agos. Baka umoo. Umoo siya eh. Oh! Walang sariling decision to. Ayok na to. Baka humindi. Lahat sila humindi. Hindi na rin ako. Kadalasan ang tawag ko sa kanila, mga dekorasyon sa kotse. Nakakita na po kayo ng dekorasyon na yun. Yung bawat lubak ng kotse, sabi mo, dekorasyon gumaganon. O di kayo gumaganon. Minsan naman gumaganon. Di ba? Sabay lang sa agos. And then there are those who enhances life. Bakit? Kasi sila yung mga taong pagpapayuhan ka, sila yung taong dadagdagan ng karanungan mo, and sometimes they make an experience more meaningful. That's why they enhance life. Parang asin, parang ilaw, they enhance beauty and flavor. Kaya siguro ang tanong sa atin ngayong umaga, if we are to be the salt and light of the world, ang mas mabigat na tanong, paano bang maging asin? Paano ba maging maalat? O paano ba maging liwanag? Paano ba ako magliliwanag? At siguro dito natin makikita that there are three things that we can consider, lalo palapit na next week na ang pagpasok ng Lenten season. Ang bilis, no? Diyos ko, hindi pa ako nakakapag-impake. Ang bilis ng paglapit ng panahon, malapit ng magkwaresma, malapit na rin ang lipatan. Three things to consider. Una, para ikay magliwanag at maging maalat, don't take things at face value. Ano ba yung ibig sabihin ng face value? Doktora, ano pong ibig sabihin ng face value? Ito lang yan, ganda lang ang puhunan, sabi. You just look at the surface. Kung masaya, okay, masaya, wala ka ng ibang titingnan. You take it hook, line, and sinker. May problema po doon. Because if you take things at face value, not everything at face value is as it is. There are times that what you see is not necessarily what you get.
May underpinnings ang mga bagay-bagay. May motivations ang mga bagay-bagay. That's why, kung ikaw ay isang taong vigilant, isang taong maalat at may liwanag, you go deeper. Kasi hindi ibig sabihin tumatawa sa kainan kasama mo ang anak mo, okay siya. Because sometimes, when they laugh, it's a red flag. Hindi ibig sabihin, minsan siyang ginabi ng uwi, sinundan ng susunod na araw, okay lang. Kaya minsan, tinuturuan ko yung ibang magulang, kasi kako, imbis na putakan mo yung anak mo pag ginabing umuwi, please, be more calm. Kasi yung iba, bakit yung ganun umuwi? Meron po kaya ako na-encounter niya sa pagbibigay ko ng retreat na yung anak, imbis na umuwi, na traffic dahil maulan. Sa takot sa ina, umuwi sa bahay ng boyfriend. Sa tingin nyo, may nasolve na problema? O mas lumaki ang problema? Kung meron mang unang taong dapat nakita ng inyong anak para ibukas ang kanyang puso, yung kanyang magulang. But how can they do it if nakakaisang salita ka pa lang ang anak mo, nakasampuk ka na? Buti nga kung 10 lang. Yung iba 20 pa. Kaya I would always advise parents, pag ganyan, ang unang-unang mong tanungin, kumain ka na ba? Gusto mo bang ipag-init kita ng pagkain? Mag-usap tayo. Kalmado. Pag may nasira sa bahay, o kahit sa eskwelahan, mga teacher dyan, pag may nabasag, anong una mong reaksyon? Sino na nabalik? Bakit? Kapag putak mo, nabulong nasira? You're treating things at face value, you react at face value, but you resolve nothing. Di ba ang dapat na unang tanong, may nasaktan? May kailangan dalhin sa klinik? Kasi po, kung ano man yung nasira, ano mang mahal niyan, pwede yung palitan. Pero yung damdamin na masusugatan, minsan, mahirap hilumin. Don't take things at face value. You always have to go deeper. You always have to ask. You always have to check motivations and the reasons why things happen. Maraming nagrereklamong magulang, hindi daw niya kilala na ang kanyang anak. Maraming asawa ang nagrereklamo, hindi niya nakilala ang kanyang asawa. Ibabalik ko ang tanong sa inyo, nag-uusap pa ba kayo? May oras pa bang sabay kayong kumain either ng tanghalian o hapunan? Kahit weekends man lang. Sana po pag weekend, hindi ibig sabihin weekend, sasabihin ng anak mo, tulog pa ako. Hindi. Pag oras ng pagkain lahat bumangon. Because that's time you spend together. Dahil darating ang panahon, pag may sarili ng buhay yan, magdadasal ka pa at tatawagin mo pa lahat ng santo, dumalaw lang yan sa bahay. Don't take things at face value. Pangalawa, check accountabilities. Ano ibig sabihin ng accountabilities? Lahat po tayo may pananagutan sa lahat ng bagay. Ang pinakamadali kasing laging gawin ay mag-correct. Siya ang may kasalanan kasi siya. Kahit po sa classroom, ganyan quiet.
Kinausap niya po ako kami. Hindi naman po iingay kung hindi mo siya sagutin. Kasi siya po hindi magpe-persist kung walang collaboration. We all have accountabilities. We all have responsibilities. At itong mga pananagutang ito dapat natin i-check. Kaya po kahit ako nandun ako sa ganung punto de vista, with regards to the issue of corruption sa national government, ayaw kong mag-demand na magsuot kayo ng puting t-shirt. Napansin nyo po, lagi, di ba, sa social media, please wear white to prevent corruption. Di wow. May magtatali pa ng mga ribo na puti sa kanilang simbahan. Father, bakit parang mediocre ka doon? Hindi po ako mediocre. I am informed and I make my own choice, informed decision. Bakit? How can I demand justice if in my own backyard I cannot implement justice? Unahin ko na muna dito sweldohan ko muna ng maayos at nasa minimum wage yung mga staff natin. That's justice. Yun yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa Magpatotoo ka sa krus ni Kristo. And if the cross of Christ demands justice, what do you do for justice? Kaya yun po din ang aking paalala sa inyo. Support the parish so that justice may prevail within the parish. Una na dyan, matino at maayos na sweldo ng mga nagtatrabaho sa parokya. Pangalawa, tratuhin niyo silang professional. Hindi po sila utusan. Yung iba sa inyo, kung makapag-demand ng inyong gusto, para nyo silang kasambahay. May break time po sila, may day off po sila. Hindi yung, Ana, papaschedule ako ng misa. Nag-chat 10 o'clock ng gabi. Minsan magsasabi pa sa akin, bakit hindi ako nire-replyan ng sekretary? Natural, tapos na ang office hours. Klaro po. That's justice. Kaya ayaw ko pong mag-demand ng justice because even in our own ways, we have corrupt practices. Tama na! Kaya ang hirap po nun. We all have our accountability. Kahit po ako, pag magtatanong ako kay Ate Ana na walang office hours, good evening, te. Pwedeng ganito, may ganito ba? And I don't expect her to answer me immediately. Ang sagot niyan, ang asahan ko, bukas na ng umaga. Yun na lang, naisip ko lang, magpapasintabi ako kung naiistorbo ko siya o hindi. Sa sarili po nating mga bahay, are we just? Is there justice in our own homes? Yung mga inutusan yung bumili ng mga anak nyo, sinisingil nyo yung sukle. That's part of justice. And that's the beginning of corruption. Buti na lang hindi nagkaroon ng denounce itong eskwelahan natin Dahil pag nag-denounce sila dyan sa corruption na yan, akong unang-unang pupukpok sa ulo ng tatlong madre. Bakit? Natatakot din ako sa mga Catholic schools na sabi pa doon, we denounce corruption. Sabi ko, sandali, i-check nyo ang credentials ng mga taong dinidenounce nyo.
Baka graduate yan ng mga eskwelahan nyo. At kung graduate sila ng mga eskwelahan natin, babalik sa atin yung tanong, why did they become corrupt? Did not you inculcate values into them? Kaya po ayaw kong mag-denounce kasi baka biglang makita St. William's School ang diploma. O baka isa sa mga eskwelahan ng diocese. Babalik sa atin yung tanong. Kung doon sila nagtapos, bakit sila naging corrupt? Sinong nagkulang? We all have our accountability. Kaya nga, di ba yun yung dahilan? Bakit natin ayaw si Poncio Pilato? May pananagutan siya, may kaya siyang gawin, pero naghugas siya ng kamay. Yun ang paghuhugas ng kamay na hindi ini-endorse ng Diyos. Kaya po minsan kapag nagkaroon ng problema ang anak mo in the choices that he makes, huwag mo lang siyang sisihin. Tanungin mo rin yung sarili mo, paano ko ba pinalaki ang anak ko? Ipinaintindi ko ba sa kanya ang tama at mali? Ipinaunawa ko ba kung ano ang kaibahan ng mabuti at masama? Yung bang mga pamamaraan namin sa bahay ay may katarungan o wala? Because if charity begins at home, justice and accountability begins at home also. Kaya ayaw ko pong nagdedemand ng ganon. Baka bumalik sa atin at tayo ang hingan ng ating pananagutan. Check accountabilities. Panghuli, know the right time to speak and know the right time to be silent. Ang problema po kasi ng mundong ginagalawan natin ngayon, lahat ng tao maraming sinasabi. Ano po ba ang problema pag lahat tayo may sinasabi? Pag lahat po tayo may sinasabi, wala nang makikinig. Parang katulad ng yan ng isang kalsada. May nagbukas ng sari-sari store. Ba? Successful siya. Yung sumunod sa gitna, nagbukas din. May nagbukas doon sa kabilang kanto. May nagbukas pa. Ngayon tanong ko lahat sila nagtitinda na. May bibili pa? Yan ang problema nating mga Pilipino. Hindi tayo marunong pumili nung pagkakataon kailan iibahin yung iyong pananaw. Kaya nga po, in that sense, pansinin niyo, kailan lumutang in history ang simbahan with regards to this activism? Ngayon, ayoko na naman nga eh. Pero may isa akong hinangaan. God rest his soul. Seminarista ako noon. And when Angel Lagdameo was the president of CBCP, I admired him. Bakit? People were telling them, bishops, send us to the streets. Mag-rally tayo. Pababain natin ang presidente. Ang presidente nun, Unano Este. Pero anong sinabi niya? Before we go out to the streets, we have to check our own backyards first. Now, what's the point?
May time na magsasalita ka, may time na mag-criticize ka, may time mas mabuting manahimik ka. Because silence does not mean you don't say anything. Because sometimes silence is a louder statement than saying something. Di ba sabi nga ng isang kanta, you say it best when you say nothing at all. Tahimik ka lang. Kasi minsan pag tahimik ka, napapuzzle ng mga tao. Silang maglalagay ng subtitle sa mukha mo. Pero the point is, even not to say is saying something. Mga nanay, tingnan nyo. Kung sanay na sanay kayong pumutak, minsan kang tumahimik, mas mawiwindang ang mga tao sa paligid. Ako, baka inatake na sa puso yun. Ako, baka masama ng pakiramdam ni nanay, tumigil na tayo. Pero nung putak ka ng putak, may nangyari? Wala. Because sometimes, it is better to say nothing than to have a say in everything. Kasi minsan nandun yung power. The power of mystery, the power of privacy, and the power of confidentiality. Hindi sa lahat ng pagkakataon may sasabihin ka. Dahil may mga pagkakataon, yung pananahimik, is it still a good statement? And you can see, when you do these things, you become an enhancer. You bring out flavors that should be brought out. You bring out beauty that should be seen. Asin at ilaw, isang pananaw, isang uri ng pagkilos. Amen.